Ayun, so good evening sa inyo guys. Ngayon po ay Monday, June 10, 2024. So another bloody market ulit dito sa mga big caps na stocks natin. So bakit ng galaw natin? First day of the week pa lang tayo. So net foreign selling tayo 161.04 million and nalaglag nga yung index natin ng 0.92%. So ayaw pa rin ng foreigners dito sa market natin. Nag-close tayo 6,458.64. So on the way ulit tayo para i-retest yung support. So yung current na itsura ng index natin, kung titignan mo, naging parang lower high siya tapos nauntog dito sa MA20. Ayan o. So ang daming mga big caps na stocks natin yung naglaglagan for today's trading. So halos lahat dito is okay. May mga nag-bounce naman dito sa sa mga trending stocks natin. So, tignan natin kung ano nangyari dito sa mga stocks natin na to. Ayan. So, biglang nabuhay si Now Corporation natin. Meron siyang, pumitik siya, 6.25% and meron siyang 433.69K na net foreign sell dito sa market. So, inflation pa rin naman kasi yung pinaka inaantay natin na, or rather, may result na dito sa Pilipinas pero wala pa rin naman kasi yung interest rate cuts, di ba? So tapos nababasa-basa ko dun sa bandang US, parang hindi July, kundi November mag-start pa yung rate cut sa bandang US. Silipin natin mamaya kung ano yung galaw. So baka yun yung iniinda pa rin ng market natin. Bakit ayaw pa rin pumasok ng foreigners dito sa Philippine market. Ayan. So si IDC, wala siya net foreign buy, no? Pero pumitik din maganda yung galaw niya. So kung papansinin mo yung para siya nag-cap, di ba? Cap. So mag-aantay tayo na handle dito. IDC is 6.98%. RCI nag-bounce siya ng konti. So 3 pesos yung bounce natin. 2.16% nag-up. Tapos meron siyang 340K, 341.93K na net foreign buy. Tapos si Double Dragon, ayan. So yung Dow G. Talagang napagod na siguro. So negative 4.01%. Nalaglag siya, 27.64K net foreign buy. Tapos si STN, nilagay natin kasi winner of the day. Nag-up siya ng 9.68%. Lalakas ng sipa nitong si STN natin. 26.4K net foreign buy. Tapos si APX, nalaglag na rin. Nag-ano siya nag-gap down. Negative 4.89% and meron siyang 397K net foreign buy. Alam ko yung metal products parang pababa ulit yung mga prices naman nila. Ayan, so dami mapula for today's trading. Ayan, disclaimer guys sa mga bago sa channel natin, as usual, yung ating review is for education purposes lamang. So wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold na stocks. Meron po kasing risk na involved. Due diligence na lang po as usual doon sa mga stocks na hawak mo naman. And then follow po ako lagi as usual dito sa ating Palawi Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang po para updated ka sa reviews or kung gusto mo join ka dito sa trading group naman natin. So yung mga nakasubscribe, maraming salamat po as usual na viewers dito sa trending stocks, company reviews. Sino ba yung bago nating May bago tayong bagong IPO eh. So hindi ko na masyadong napansin, pero mababa 500 million lang yata yung niya, market cap niya. So tignan natin, malay mo. Yun yung isa sa mga sisipa dito sa market. Company reviews, mga sample trades natin, basic indicators, mga technical analysis. Nag-review ka ba? Over the weekends, fundamentals, yung mga risk management plus yung ating PSC stock market studies. And then follow mo din po ako dito sa ating Palawi Trader Crypto ko to. So parang dumadami yata yung nag-inquire sa atin about dito sa mga play to earn games. Follow mo na lang po para updated ka. And then sa social media, dito sa Facebook account, ayan, follow mo na rin po. Tapos dito sa Facebook page, pili ka na lang sa kanilang dalawa para updated ka sa mga posts natin. Bodega Peak, yung mga articles natin dito sa local market, dito sa US at saka dito sa crypto. So wala pa yung summary ng saglit. Baka meron na yung summary ng index natin. Puro videos yung nakikita ko dito. Parang wala pa yata saglit. Puntahan natin si Philippine Stock Exchange. Wala pa. So wala pa yung summary niya. Medyo maaga yata itong recording natin. Okay, so tingnan natin yung ito na lang. Yung mga foreign funds saka sold. So ito yung mga binili. Metrobank, Security Bank, Union.
CREC, yung bago nating IPO, di ba? Jollibee, RFM, URC, Costco, SM, A-REITs, DMW, Robinson, Globe, Dito, ICT at saka CMAC. So ito naman yung mga binenta, BDO, BPI, ASEN, AP, BSC, FGen, NER, Manila Waters, Petron, ang dami, no? CNP at DNL, EMI, puro bentahan. AC, Avoites, AGI, Alimeg, SMPH, PLDT, Converge Now, at saka si Cebu, API, at saka si SEB. So nag-close nga yung index natin na drop. So talaga parang ampaw pa rin yung bounce natin na nauntog-untog pa tayo sa mga moving average. Minus 0.92%, 6,458.64. So yan yung pinaka-recap ng markets. Ito yung mga pinapalo daw, trend following ni investor natin sa laki dito sa mga crypto. Si Floki, 600% na. Ayan. So, grabe itong mga to. 1,700%. Laki. So, hindi natin kilala itong mga cryptos. Ito si Floki na noon ko pa nakikita to. So, malakas yung ano niya. Yung galaw. Now that Citicore Renewable Energy has been listed, our market won't have any scheduled domestic drivers until the BSP rates decision on June 27. Ayan, so yan na. Pero parang hindi pa naman kasi kung hindi naman babawas ng rate yung US Fed natin, hindi rin babawas sa Philippines. Ayan, so Jollibee, dividend yields niya baba 1.05%. So slowly expanding in China. Okay, mahina. First quarter sales dip. Double Dragon. So, to issue, ito yung pinaka-news natin sa kanya. Retail bonds up to PHP 10 billion peso. Field ratings likewise assign an issuer credit rating of PRS triple A. Ayan. So, utang mo na si Double Dragon. RCR at saka si Robinson. May trading hold kanina. Nag-execute ng uh, asset for share swap deal, no? So itong dalawa natin, US stocks futures point to flat open with inflation, Fed meeting on the top. Ayan, sideways. Sideways din kasi yung pinaka-close natin nung Friday dito sa US market. Ito, bagong IPO. SEC clears ACE Medical Center public IPO offer worth up to 1 billion peso. Kaya lang si Medic kasi hindi maganda yung nangyari sa kanya last time. So decliners, dami kanina. So wala tayong mapagpilian. Tatlo lang yata yung nagbiberde ng umaga na big caps. Alter, plans to complete 2 hydropower projects. So last week pa yan. Each 4.6 megawatt Dupinga mini hydro project in Nueva Ecija. Ayan, so ito yung dalawang project niya. AC Mobility aims to open 2022 BYD dealership. So mga yan, electric cars na. Alter ulit. CREC plans to issue green bonds in 2024. FGen and Jollibee partner to install over 6,000 solar panels. Megawide puts PITX expansion on hold to see the first impact of bus rapid transit projects in Cavite and EDSA. Ayan, tapos siguro kaya din matamlay yung market natin. Wala tayong trading day by June 12, Independence Day sa Philippines. So holiday tayo at shorten na naman yung trading weeks natin. Kaya siguro so bukas last day of trading natin bago tong holiday na to. Most likely matamlay ulit yung market natin. Ayan, so DNL Industries expects to reach its goal of having exports account for at least 50% of revenue. Tapos yung galaw natin last Friday, successful yung IPO ni CREC, RLC, so nagawa na yan. Hires ex-mayors, executive to head AC Logistics. Okay, so recap for the week, yung mga REITs natin, ang year-to-date gains, sino ba pinaka-gainers dito? VREIT, PhilREIT ba? Malakas si PhilREIT At saka si PRIT. Ayan, di natin napapansin itong mga to. 25% yung year-to-date gain. Ba? Okay to si PRIT Laki pala yung binigay niya, no? Tapos sa US market is sideways lang yung galaw nila. May mga fund managers dito sa GCash yata itong mga to, no? E-Tram. So, ayun malakas malakas siya 18%
Global fund pala to. So nagtitrade to sa mga global markets, hindi lang siya local. So global markets to mga to. Maganda yung galaw ng di ba? Ng US markets natin. Okay? So yun lang muna yung ating mga news for today. So matamlay pa rin yung market natin, 161 million net foreign sale nga po, negative 0.92 Monday na Monday. Umaga pa lang wala tayong makitang magandang i-trade na stocks. Maliban kay STN siguro kasi pag bukas ng umaga, umabot na siya kaagad ng more than 6% yung galaw niya. So, medyo kulong pa rin, sideways na sideways nga yung galaw ng market natin. Ayan. Pero yung isang channel natin dito, hindi kagaya ng huli. Titignan ko siya mukhang delikado ulit yung galaw natin. Tingnan mo to. Nung huling mag-sideways tayo, di ba? So, nag-breakout siya dito sa sideways channel. Ngayon, kung titignan mo yung sideways natin ngayon, nauuntog tayo dito sa descending triangle formation pala. Ayan. So, descending triangle, nag-breakout siya. So, dito, descending triangle kaya lang lower high. So, mas pangit yata yung galaw natin ngayon. Kasi kung titignan mo siya is nauuntog siya dito sa MA20. Grabe naman to market natin. Sobrang tamlay yung review natin. Matamlay din siya. So, tingnan mo, yung RSI is below 50. Yung MACD formation is nagtatry naman siya na gumalaw kahit paano. Nagkaroon siya ng higher low formation dito pero parang nauntog-untog din yung MACD formation. So, tingin tayo dito sa mga big caps dito sa bandang kanan. Ang daming lumagapak. BDO 2.79, Metrobank 2.16, Ali 2%, GT Cap 2%, tapos si AC 1.34. So ACSM lang yata yung tumaas dito, 1.4 saka 0.83 si Bloom. Laglag na more than 2%. Ganun din si AGI. And then si Converge, nag-drop din siya, 2%. Sino pa? Wilcon, 4.87. Laging battered tong si Wilcon natin. 4.87%. Pure Gold, negative 0.6. Okay, so yun yung mga galawan dito sa market. So dito naman sa winners, ito si STN natin, kaya nilagay natin dito sa review. Tignan natin. Gumaganda yata yung chart ni STN. 9%. Apollo, nabubuhay si makaka, makakabenta ka ba dito? Pag halimbawa bumili ka, medyo maliit lang yung volume niya, 700K. Ang worry ko kasi dito kay Apollo, although maganda siyang pumitik, kukunti kasi yung volume baka hindi ka rin makalabas. IDC, and ito no breakout, 6.98, sino pa? 7, 3%. Ayos din pala si 7 natin si SLI, walang volume. RCI, ayan, nag-bounce siya. Meron siyang 10 million na volume. Si Medico, medyo nabuhay siya ng konti. Wala. May upcoming dividend siya. Late naman, 0.89. Si Fruit, 1.23. Kailang laglag pa rin yung mga chart natin. So, dito naman sa losers, sa mga trending stocks is Lotto. Ayan. Napagod na si Lotto natin. Hindi niya kinaya tong 5 pesos. Nag-breakout siya ng konti. Next day, inverted doji na malaki. Tapos nagpo-pullback na yung price action niya. Si Jeo, humihina na rin. So, negative 5.29. APX nag-gap down, 4.89. Keepers, 4%. Nag-drop din siya. ABS, nag-drop na yung alaga natin. 3.82%. Wala tayong traders sa market. STI, minus 3%. Para malalaglag. ANI, minus 3% ulit. LE, minus 2%. So, pagod na si Ellie. Ali, minus 2%. So, yan na yun. Si Balay, minus 2%. Nalaglag na si Balay. Tapos, sino pa? Dami, puro 2% ng mga to. So, scan mo na lang. Manila Water, nag-drop din siya. 2%. Si MAC, drop pa rin. 1.7. CTS, 1.55. Robinson, negative 1.5. And PLDT, nag-drop din siya ng 1% naman. Okay? So, yun po yung mga galawan. Kawawa naman yung mga stocks natin. Ayaw umakyat yung price action. So, silip tayo dito sa US market. Naku, mukhang magdi-decide, nakadepende dun ito sa rate cuts na usapan dito sa ng US. So nag-drop na naman siya. Nasdaq futures, negative 0.19.
Saglit, refresh ko nga. Paano nagbago? Okay, ganun pa rin. Dow Futures, negative 0.27. Medyo ma-sharp yung curve niya. Tapos S&P is negative 0.21. So mukhang laglagan ngayon dito sa US market, European markets, mapula pa rin. Nagkaroon na ng interest rate cuts dito sa sa Europe, di ba? So, pero ayaw pa rin niya, nag-drop pa rin siya. Tapos sa Asian markets, mas marami po yung laglag. Ayan, oh. Makita mo naman yung pula. So, 1, 2, 3, 4 lang yata yung verde. And then the rest is mapula na. Okay, so bukas isang mapulang araw na naman tayo. Especially may holiday pala tayo by Wednesday, di ba? Crypto. Okay, so laglagan din sa crypto. Kung titignan mo lang yung chart dito sa bandang kanan, no? Ayan. Palaglag din siya. So Bitcoin is 69K, Ethereum is 3.6, BNB o biglang sulong dito sa 600. Laki ng drop niya, 5.67%. Okay, the rest, majority is pullback yung galawan dito sa bandang cryptos naman natin. Okay, so lahat US, Southeast Asia, crypto at saka Philippine markets. So wala sa risk asset yung mga siguro mga gold no. Pero bakit bumagsak si APX natin? Okay. So tignan na lang natin ano nangyari dito sa mga trend stocks. So tingin ko mga ano lang 'to eh. Mga technical move kasi wala namang news. Halimbawa si Now Corporation wala naman tayong news. So siguro nakapwesto yung iba. And then pinitik na siya. So meron siyang laki din 6.25% again kay Now. And then meron siyang 433K na net foreign sales. So meron siyang konting breakout dito. Okay, so maganda makita mag-breakout dito sa MA 100. So nasaan ba yung next na resistance dito kay Now. Meron tayo dito. Ito, tinatry niya, no? So medyo nag-resist siya ng konti. Pero kung may breakout siya, so maganda makita mag-breakout dito sa 1.05. So kung susundan natin yung ugali niya, itong sinaw, kapag nag-breakout siya ng MA 100, yun na yung pinaka-peak niya, no? Pero meron siya mga galaw. So last time, silipin ko lang para makita natin kung halimbawa may breakout siya. So nagti-10% siya pag meron siyang breakout. So tingnan natin kung abot siya dyan sa 1.05. Kasi previously, itong area na to medyo malakas na resistance para dito ay now ayan no. So rather support. So nag-support siya last time. So kung titignan natin, medyo malakas na resistance tong 1.05. So tingnan natin bukas, hopefully hindi siya clickbait sinaw natin kasi meron siyang kahit paano meron naman siyang magandang mga indicators. So kung sisilipin mo, okay, naging okay bigla yung direction ng RSI plus yung ating pinaka-MACD formation naman. Okay? So abangan natin bukas sinaw. Yung mga usual na trending natin, hindi natin nakikita, di ba? So next na nag-breakout si IDC, mga nakatagong stocks yung mga hindi natin napapansin sila yung nagkakaroon ng breakout. Ayun medyo nag-curve yung niya. So bumubuo siya ng bottom. And then hanapin natin yung saan yung next na handle dito si IDC natin. So kung medyo maganda ulit bukas, tingin-tingin tayo dito sa bandang piso na pala to, no? O, piso. Lagyan natin sa piso kasi 0.98 siya eh. So currently, nasa resistance naman yung price action niya. Pero kung nakalusot siya, kasi meron siyang, malaki din yung volume niya kahit papaano. Meron siyang 3.35 million na trading volume pero wala siyang foreigners. So meron siyang gain na 6.98%. So yung breakout niya is dito. So nag-breakout siya dito sa 0.87 naman. Ayan. So balik siya dito sa next na range natin dito. Ayan. So tignan natin kung matutuloy yan for the coming few days. Ewan ko lang kung medyo mahina pa rin yung market natin. Or pwede rin naman kasi last day of trading natin bago holiday ulit, magpahinga muna si IDC natin. Pero okay yung niya, okay lahat ng indicators. Unti-unti gumapang si unti-unting gumapang si IDC. So yung galaw niyan, ito yung ideal na position, more than 20% na rin yung binalik nitong CIBC natin. Okay, so congrats dun sa mga nakasakay sa kanya kasi from the past few days nakikita ko rin to pero wala siyang wala siyang volume pero kinaya niya.
And then ngayon, nasa na dito sa trending, baka malaki yung chance na pag-usapan siya for the coming few days, hopefully. Ayan, next, yung mga paborito natin na stocks. Last time, so RCI, ayan, Dow G. Ayan. Yun na ba, yung inaantay natin na Dow G? Kasi ang support, o tama, 3 pesos ba? Tama. So nag-support siya dito sa 3 pesos. So ngayon, ang maganda tignan sa kanya is kailan ba double checking dito o aakyat na to kasi nag-drop na siya malaki na yung drop niya eh, nag 30% na drop. So marami nang lumabas dito kay RCI natin. So tignan muna natin yung indicators. Mahina pa rin siya kasi slightly below RSI 50. So medyo mahina. Tapos yung MACD pababa din siya. Last time dito nung nag-Dow siya pababa din siya. Okay. So kailangan lang natin ng malakas na spike. So ugali niya after mag-subside yung sell-off, nag-i-spike siya ng malakas spike tapos spike. Ito kaya mag-spike kaya. So interesting to know kung hindi na mabutas tong 3 pesos kay RCI. Wala na akong balita sa Ano ba tong balita natin? May isa akong balita dito eh. Kay Double Dragon pala yan. So, hindi natin nabalitaan yung 500 million, di ba? O 700 million na i-inject dito kay RCI. Nauna si ABS-CBN pero hindi naman nag-react yung price natin sa kanya. So, tignan natin. Malay mo, catalyst natin after ng bakasyon natin na Wednesday. So, tignan natin kung lalabas yung news na yan. So, the gain siya is 2.16%. Actually, maganda yung itsura niya kasi parang ito. Kaya lang nasa decision area din siya kung magbe-breakdown or magbabounce yung price action natin. So, 2.16% up si RCI. Hopefully, cross fingers tayo. Tumuloy yung galaw nitong si RCI. Next, Double Dragon. So, ongoing yung ito yung pinaka-news natin sa kanya. Ongoing yung retail bonds offer na up to 10 billion peso. Ayan, so, mangungutang siya sa bond market. Itong si natin, si Double Dragon. Pero medyo nagpo-pullback yung price natin sa kanya kasi overbought naman na matagal tapos nag-Dow G nung Friday. So magre-retest ulit tayo dito sa support. Hopefully hindi siya mabasag dito sa pinaka-support is around dito sa 11.3. O ibaba natin ng konti, malapit sa MA20. Magsasalubong kasi yan eh. Bigla na wala yung volume. So bigla nang takbuhan kanina, meron siyang 4.01% na loss and meron siyang 27.64K na net foreign buy dito sa market. So okay pa rin naman yung ibang indicators natin. Okay pa rin naman yung MACD formation. Kailan biglang nawala yung volume niya, no? So kung wala ulit tayong volume bukas, malaki yung chance na mag-try ulit tayo dito siguro dito sa 11.2. So kailangan talaga mabuhay yung volume niya para mapitik ulit itong si Double Dragon. Kaya lang existing tong normally pag may mga ganito bonds, may mga utang, medyo nagpo-pullback yung mga stocks natin eh. Pero sa mga big caps, doon ko madalas makita. Ewan ko lang dito sa mga small caps natin o medium cap na stocks, ilan ba to? 28 below. Siguro nasa medium cap itong si Double Dragon natin. Okay, so abangan nyo na lang. Kailan kasi bearish. Bearish muna yung signal natin para kay Double Dragon. Tama-tama lang siguro para mag-correct yung mga overbought na condition ng RSI naman natin. Okay, next, STN. Nilagay natin to para masaya naman yung discussions natin. So, nag-breakout siya ulit and maganda yung ginagalaw niya. Ang dami naman letter E niyan. So, naka-breakout siya, no? Ayun, oh. So, galing, ah. Nakabalik na siya, no? Dito yung pinaka-breakout niya. Laki din yung binalik niya, oh. Halos 30% yung binalik niya. Kaya lang, ngayon, okay, maganda siya. 9.68%. 26K net foreign buy. Kaya lang, overbought na. Ayan. So, tapos malit lang yung volume. Nasa 1 million lang siya. So, medyo mahirap lumabas kapag gusto mong, pag malaki yung volume mo sa kanya. So, tingnan natin. Pero breakout yan. Base price action lang naman is breakout plus ascending triangle formation. Kailang overbought na nga. So, hopefully madagdagan yung volume nitong si STN for the coming few days para maganda tignan yung laban
kung tutuloy ba siya. Kasi maganda rin yung galaw niya, di ba? Last time is umabot siya ng 2 pesos naman. Ayan, so may trend siya. Makita mo naman, nagpipeak siya. Higher high and then higher low formation. And then lastly, si APX. Alam ko, nabasa ko nung Friday, medyo mababa yung yung mga copper, silver, yung mga metal products. Pero ewan ko lang ngayon kasi kung titignan mo dito sa US market, normally kasi pag pababa tong mga to, tumataas si gold. Pero laglag si gold, nag-drop din siya ng negative 0.6%. So baka yun yung sentiment nitong si IPEX. So not a good sign kasi breakdown. Tapos nag-iba siya kasi dapat breakout yung antay natin, no? Eh medyo nag-breakdown siya. So abang na lang ulit sa support, which is malapit dito sa gap na to. Ito may malit na gap dito sa 3.8 peso. Hopefully hindi siya mag-breakdown kasi yung mga indicators din natin sa kanya, pababa din yung pinaka-main na direction niya. Okay? So, bantay na lang po dun sa mga meron dito sa support area natin sa kanya kasi medyo mataas din yan kung medyo mag-breakdown ng price si APX natin. So, after niya all-time high ba to o 52 weeks high? 52 weeks high na. So, after niya mag-breakout, wala pa nga siyang masyado retest dito sa 3 pesos natin. Ito lang yung pinaka-retest natin eh. So, hopefully hindi siya magkaroon ng breakdown dito sa area. Kasi medyo mababa yung retest area natin eh. Kapag nag-breakdown tayo dito sa 3.8. Okay? So, yun lang muna yung ating review. Nag-expect tayo ng weakness bukas din. Lalo na ganito yung pinapakita ng US market. Tapos, holiday tayo by June 12 sa Pilipinas. So, enjoy na lang po yung celebration ng Independence Day. At yun, sa mga kapwa natin OFW, mataas yung palitan. Pwede. Maganda magpadala ngayon kasi tumataas bumababa yung talaga yung value ng peso eh. So, di ba, inversely, correlated din sila pag mababa yung value ng peso. Yung palitan na, siyempre sa OFW, maganda yun kasi malaki yung palitan. Pero dito sa market, very bad siya. So, yun yung mga observation natin sa market. Okay? So, ilan muna yung ating review bago tayo mag-close. Please don't forget to subscribe dito po sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Join ka lang sa group guys kung gusto mo ng guide. Crypto ko to, follow mo na lang po. Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, and yung ating yung Patreon, hindi ko nabuksan. Yan yung Patreon channel natin. So yung mga gusto ng guide, andito naman yung link to. I-check na lang po yung mga gusto ng guide sa trading sa Philippine Marquez. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.